So, mga maring hapon na, magagabi na mga maring 5:30 na ng hapon, basa ako. Mamaya na ako maligo mga maring ha, kasi katatapos ko lang magpaligo kay Lolo. Si Lolo ay ano na, ayan oh. Yan, bagong ligo yan. Tapos bagong ligo din ang aking banaknak na si Gavin, kasi sunduin na yan siya ng daddy niya mamaya. Mga 7 yan siya susunduin after dinner. So, pakainin ko yan siya mamaya around 6. Kahit konti para pagdating sa bahay ay matulog na lang siya, mag-inom ng gamot. At ako na naman mag-isa dito, basang-basa ako. Pero nagpahinga muna ako kasi hinihingal ako. Hinihingal ako sa pagpaligo kay Gavin. So mamaya na ako mag half bath lang ako, hindi na ako maghugas ng buhok mga maring, kasi naghugas naman ako kagabi, wala naman masyadong oil ang buhok ko ngayon oh. Yes, wala tayong ngayon masyadong ganap. Kanina kumakain lang ako ng corn, hindi na ako nag-film habang kumakain, kasi yung mga kinakain ko hindi naman yun as in bongga. So si Lolo nandun lang. So wala na akong gagawin ngayon mga maring, kundi tapos na ako sa kusina. Kundi manampiling na lang ko diri sa daplin. Manampiling na lang ta diri sa daplin mga maring, kay mahulat sa oras. So nainit ko na rin yung pagkain pang dinner ni Gabi. Nainit ko na. Bakit blurry against the light? Tapos ano na lang talaga, hintayin na lang namin mamaya magdating si Daddy, tapos sunduin na si Gavin. Ganito lang ang routine ng buhay namin dito. Walang walang labas-labas. Maglabas. Dito lang sa loob. Mahaba na rin mga damo-damo sa labas, pero hindi ko muna kasi lagi ako sinasaway ni Madam. Kapag nagbubunot ako ng mga damo, sinasaway ako ni Madam na wag ko daw gawin, ganito ganyan. Di wag gawin, sus, kana pa, dili ko mahago. Siya ra gamit siya og kanang machine, iyang putulon ang mga sagbot, balas. Kapoy, sige ka istoryahan, di taganahan. So, yes. Dahil wala nga tayo masyadong chika ngayong araw. Ito na naman tayo, stay at home working caregiver, kasi hindi naman tayo pwedeng lagala lang ng gala kasi hindi tayo makaipon. Pag lagi tayong labas ng labas, hindi tayo makaipon mga maring sa mga, hindi tayo makabili ng anong mga gusto natin i-invest kapag puro tayo gala. Kaya nanghihinayang nga ako kahit sa Grab. Nanghinayang ako kahit sa pagkain, kahit gusto ko mag-ipon. Para gusto ko mayroon akong na-invest as a remembrance every amo ko, every patient ko, every alaga ko, na mayroon po akong nakikita na pwede kong ipamana sa aking mga anak, kagaya ng mga alahas, lupa, bahay kung pwede someday soon. Pagbibigyan pa tayo ng malakas na pangangatawan at magandang blessing, magandang sahod sa trabaho. Kasi hindi naman natin makukuha yun kapag hindi tayo magtatrabaho mga maring. Sino ba naman magbigay sa atin ng libre-libre na wala tayong ginagawa, di ba? Kailangan man natin pagsikapan bago natin makuha yung mga gusto natin sa buhay. Kaya ako, di bali nandito lang ako sa loob ng bahay nagtrabaho, basta importante mayroon akong kita, mayroon akong income, okay na ako dun. Nasanay na rin ang katawan ko, nasanay na rin ang utak ko, nasanay na lahat, emotionally, physically. Pero may times talaga na nahuhumsick talaga ako. Gusto kong umuwi ng bahay, gusto kong umuwi ng Pilipinas, gusto kong mag-enjoy, gusto kong mag-shopping. Pero pag after ko yun maisip, after ko yun ma-realize, pinagtitimbang ko kasi, inisip ko, paano ako uwi sa Pilipinas? Anong gagawin ko doon? Okay lang sana kung uwi ako ng Pilipinas, kung mayroon akong pera. Ganun. Kasi alam naman natin, pagtatabil ay magtatapon talaga ng pera. Tapos, gusto ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, sinisip ko talaga sa
mindset ko na. Pag uwi ako ng Pilipinas, mayroon akong uuwiin na malaking rason, malaking purpose, kagaya na lang ng pag-i-invest. Gusto ko, uwi ako kasi titignan ko na yung na-invest ko doon, para mag-set na naman ng anong susunod na goals, ganun. Tapos, gusto ko, kung uwi ako ng bahay, gusto ko, marami akong pera. Gusto ko marami akong ipon. Kasi, alam ko na pagdating ko sa bahay, yung mga anak ko, nangangailangan sila ng aking atensyon, nangangailangan sila ng aking oras, ng aking asawa. So, gusto ko, uwi ako ng bahay, kasama ko ang aking mag-ama. Gusto ko, may gala ko man lang sila, kakain man lang kami sa labas, ganun. Kasi, pag uwi ka lang, wala ka namang dala, wala ka namang ipon. Wala. Parang nag-wasting ka lang ng time para sa sarili. Tapos, may mga time din talaga na gusto mong mag-enjoy, gusto kong mag-socialite, gusto kong kagaya ng iba, kahit walang pera, nangungutang ng ticket. Pero ayaw ko yung gayahin kasi ayaw ko ng ganun. Kasi iba na kasi yung mindset ko ngayon. Actually, mula pa naman noon guys, pero dati kasi wala tayong trabaho na stable, wala tayong trabaho na ganito. Yung trabaho natin dati is rakitira lang tayo, no? So, wala din tayong magandang income. So, sumasabay na lang din ako sa mga invite ng mga kaibigan ko guys para naman ma-enjoy. Yes, may mga time talaga na gusto kong sumasali sa kanila, pero maisip ko kasi, 150 ringgit, 2,000 pesos na yun sa Pilipinas. Sayang naman. Magbili ka pa ng damit, outfit mo. Sayang naman. Yan, nag-enjoy ka, pero ang ginagawa mo doon, parang palamangan lang kayo, show off lang sa mga damit ninyo. Ayan, kung tingiti, palakpakan, ganun, sayaw-sayaw. Parang iniisip ko, sayang naman yung time ko na mag-absent ako sa aking trabaho para lang doon. Sayang ang pera. So, hindi ako may araw din na mag-enjoy ako, kasama yung mga kapatid ko, ganun. Kasi ang totoong happiness ko talaga guys, ay makita ko yung mga kapatid ko, magkatapok ni guys, magkasama kami ng mga pamangkin ko, ng pamilya ko, mga uncle ko, auntie ko, ganun na nagtatawanan, nagjo-joke, ganun. Yun ang totoo na talagang nakapagpasaya sa akin. Yung kasama mo yung pamilya mo. Kasi ako kasi guys, maaga po akong nalayo sa aking mga kapatid. Maaga akong basta nahiwalay sa kanila kasi naghanap buhay na po ako. At sa murang edad, 12 years old pa lang ako guys. Kakagraduate pa lang ako ng grade 6 guys. Na working student na ako, umalis na ako sa amin, pumunta na ako ng Cebu para magtrabaho, nangangamuhan na ako, wala na ako sa feeling nila nung time na yun. So, gusto ko naman makabawi na sa sobrang tagal na wala ako sa tabi nila, gusto ko kahit paminsan-minsan man lang, kahit once a year lang, ganun, na makasama ko yung mga kapatid ko, magchikahan kami, kasi nagkaedad na rin kami lahat. Magkabanding kami, kasama yung mga kamag-anak ko, ganun. So, yun ang gusto ko sa buhay. So, yung i-spend ko doon sa mga socialite na yan, nanghihinayang talaga ako yung nagbabayad ka ng ticket na 80 ringgit, 150 ringgit, nanghinayang ako talaga sa pera. Napakakuripot ko ngayon. Minsan nga, na-share ko sa kaibigan ko na si Ate Chuna, sabi ko, bakit noon wala akong magandang sahod? Wala akong sahod na monthly. Waldas tayo ng waldas, shopping tayo ng shopping, hingi ako ng pera ng asawa ko para lang makapaggala-gala tayo. Wala akong na-invest. Time lang yung nanghinayang sa oras ba sa mga time na yun. Kasi nga, full-time mother pa ako ng time na yun. Pero ngayon na may trabaho na ako, parang nanghinayang ako sa pera. Parang ayaw kong iwaldas ang pera kasi pinaghirapan ko yun. Nagsakripisyo ako para iwanan ko yung mag-ama ko para lang makapera ako tapos ubusin ko lang sa ganun. Parang ayaw ko ng ganun mga maring kasi sayang ang buhay natin hindi naman sa lahat ng panahon ay may trabaho tayong ganito kaganda ang ating sahod. Hindi sa lahat ng panahon na malakas tayo. Hindi sa lahat ng panahon na may magandang oportunidad. So, yung mga socialite na yan, hindi naman masyadong importante. So, iniwasan ko muna. So, sa pakihalubilo naman sa mga kaibigan, pag may time ako, nagbibigay ako ng oras. Pero yung sadyain mo lang na kailangan mo mag-off day kasi kailangan mo mag-banding sila, ganito, ganyan. It's not worth it talaga na ibigay ko yung oras sa ganun. Yung mag-off day ako para lang doon. Tapos magastos na naman.
Yung imbis na kikitain ko, kasi yung trabaho ko kasi per day eh. So, yung kikitain ko, tapos magwaldas pa ako doon, nanginginayang ako. Sayang yung pera kasi nga, arawan tayo eh. Tapos, wala naman tayong mapapala doon. Wala tayong mapapala sa chika-chika. Wala. Pagkatapos noon, nagsisisi ka na, ay sayang naman yung kinikita ko sana ngayong araw. Tapos, 2,000 pesos natin, sayang man, ganito, ganyan. Tapos, hindi naman kalakihan masyado yung sahod natin. Tapos, nag-wasting pa tayo ng mga panahon. Yung alaga natin, yung trabaho natin, hindi naman yung panghabang buhay. Parang ganun ba? Magsisisi ako ba? Kaya, hindi ko talaga sasayangin kasi, kailangan, kung nandun ka na sa magandang opportunity, kailangan ituon mo talaga yung time mo doon, i-focus mo talaga yung, kasi hindi sa lahat ng panahon na magkakaroon ka ng ganun kagandang sahod at kabait na amo. Kaya, ayaw ko ng ganun. Iwasan ko lang muna. Para iwas gastos na rin at para mayroon akong makikita talaga sa mga pinaghihirapan ko. Kasi, yun na nga, ang sinasabi ko sa inyo, hindi sa lahat ng panahon mayroon tayong trabaho. So, sana guys, kayo din ba ganun? Kayo rin ba ganun kayo guys? Kasi karamihan kasi sa mga kaibigan ko dito, kahit may trabaho, iniwanan ang trabaho. Kasi gusto nila, ganito ganyan, enjoy sa life. Kasi nga daw, ganito ganyan. Ako, darating din ako sa time na mag-enjoy din ako one day. Pero sa ngayon kasi, nanghinayang talaga ako guys, na iwanan ko tong alaga ko. Kasi bihira lang po talaga magkaroon ng ganitong alaga na napakabait, na napakagaan ng trabaho. Mostly kasi sa mga na experience ko ay mahirap puyatan, tapos napaka strict ko pa, tapos napakaliit pa ng sahod, minimum lang. So habang nandito ako sa maximum na sahod dito sa Malaysia, ko na lang, bahala na, maburing ako, bahala na. Kasi pasalamat na lang ako, mayroon na tayong mga YouTube, mayroon na tayong mga handphone na paglaanan ko ng oras para malibang ako, para lumipas lang yung oras. O tinan nyo, gabi na naman, parang kagigising ko lang, itong damit ko kagabi pa to, di pa nabihisan. Sabi nga ng iba kong kaibigan, ayan, tumatanda ka na lang dyan sa mo. Ay, okay lang tumatanda ako, may pinagtandaan naman. Kaysa naman tumatanda ka na nga sa kakasismis dyan, wala ka namang napala. At least ako, wala pa akong 1 taon sa pag-stay-in. 10 buwan pa lang ako nag-stay-in. At least marami na akong na-invest sa mga bagay, gamit. Tapos 1 lote. Malaking bagay na yun para sa akin guys. Kasi this year talaga, I'm so lucky talaga. No? And then, number 1 doon, ang health ko ay maganda naman. So, that's it guys. So, sana po mayroon po tayong natutunan, no, na sana hindi natin sayangin yung mga panahon na may trabaho tayo. Kailangan natin magtiis, mag-sacrifice talaga. So, that's it guys. Mamaya, kainin ko na si Gavin. Maligo na din ako mamaya katapos. Kasi, uuwi ng aking anak. Ayan na. Magbabay na naman kasi magpasok na siya sa school bukas. Bye-bye guys.